Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalaga. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo abalahin ng guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao, may mga nananangis at nananaghoy. At pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na, at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At kung meron man tayong isang bagay na magandang pagnilayan at magandang paalala para sa ating sarili sa araw na ito, tila ipinapaalala sa atin ng Panginoon na ang Diyos ay nakikinig sa atin. God listens to us. Kung meron mang isang bagay na gusto ko pong baunin ninyo, pagkatapos nyo pong dumalo ng banal na misang ito, alalahanin ninyo na kayo ay pinakikinggan ng Diyos. Pinakikinggan ng Diyos ang inyong panalangin, pinakikinggan ng Diyos ang paglapit po ninyo sa Kanya. Mga kapatid, sa araw na ito, mapapansin natin ang ating mga pagbasa ay kung paanong tugunin ng Panginoon ang paglapit sa Kanya ni Jairo, isang opisyal ng sinagoga, isang pinuno ng sinagoga. At paano lumapit ang pinuno ng sinagoga na ito? Lumapit siya kay Jesus
dahil ang kanyang anak ay may malubhang sakit, nasa binit ng kamatayan. At hindi lang ho yan ang kwento sa ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, merong babaeng 12 taon ng dinudugo. Parehas lumapit sa Panginoon. Parehas dumaing sa Panginoon na sila ay pagalingin. Dahil nga ang Panginoon ay marunong makinig, walang atubili, pinagaling ni Jesus ang mga taong lumapit sa Kanya. Bakit? Dahil ang pagpapagaling ni Jesus nagmumula sa kakayanang makinig. At sa Kanyang kakayanang makinig, ito ay nagdudulot ng buhay. Uulitin ko po, ang pakikinig nagdudulot ng buhay. Magandang halimbawa po diyan kapag ang isang doktor gumagamot sa kanyang pasyente. Ano ba ang ginagawa dapat ng doktor? Dapat ang doktor marunong makinig sa kanyang pasyente. Dahil ikukwento ng pasyente yung kanyang nararamdaman. Pero hindi lang dapat ang doktor marunong makinig. Dapat ang pasyente din marunong makinig sa ipapayo ng doktor. Dahil kung hindi ganon, marahil yung pasyente magdudulot ng kamatayan. Sa madaling salita mga kapatid, sa pakikinig, nagdudulot ito ng buhay. At ang mahal na pong Jesus Nazareno ay Diyos ng buhay. At kung siya ay Diyos ng buhay, nangangahulugan na ang bawat daing natin, ang bawat panalangin natin, ang bawat paglapit natin sa Kanya, Kanyang ipinakikinggan. Kaya tayo ay nagkakamit ng buhay. Kaya mga kapatid, tingnan po ninyo ang inyong mga buhay. Ito ay buhay na buhay dahil meron tayong Diyos na nakikinig. Kaya siguro sa oras na ito, kung sa tingin mo parang wala ng buhay ang inyong mga sariling buhay, kung sa tingin mo sa mga oras na ito, hirap na hirap ka, tila parang patay ang iyong buhay, lumapit ka. Lumapit ka sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil tunay siyang nakikinig at nagkakalob sa iyo ng buhay. Pangalawa, tandaan natin na sa pakikinig, ito ay nagmumula sa kapakumbabaan. The person who listens is a person who knows how to be humble. Ang taong marunong makinig ay ang taong marunong magpakumbaba. Bakit? Dahil kapag ang isang tao mayabang, hindi yan makikinig. Ang gusto niya lamang, siya ang pakinggan. Di ba meron tayong mga kasamahan minsan sa komunidad natin, minsan sa barkadahan natin, na ayaw makinig sa iba. Ang gusto niya lamang, siya yung pakinggan. Kaya nga ang tawag natin sa taong yun, minsan, yung mga taong bida-bida, lahat na lamang gustong ako lang dapat ang bida, ako lang dapat ang pakinggan ninyo. Pero hindi na pinakikinggan ng ibang tao. Bakit? Mayabang. Walang pagpapakumbaba. Ngunit si Jesus sa ating ebanghelyo, wala nang atubiling, wala nang pagtatanong doon sa anak, wala nang pag-atubiling pagtatanong kay Jairo. Ano ba ang kalagayan ng iyong anak? Walang pag-aatubiling nagtanong dun sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Bagkus, yung pagka-Diyos niya, nagdulot sa kanya ng kanyang kapakumbabaan upang makinig sa pangangailangan ng iba. Dahil lang Diyos, nakikinig sa atin, hindi lang para may maisagot siya, kundi ang Diyos nakikinig sa atin dahil naiintindihan niya
ang kalagayan ng bawat isa. Madalas tayong mga tao, nakikinig tayo sa kapwa-tao natin para punain ang pagkakamali. Nakikinig tayo sa kapwa-tao natin upang may maisagot lang tayo sa kanya kapag nagtanong siya sa atin. Pero ang Diyos, nakikinig sa atin dahil naiintindihan niya ang kalagayan natin. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, nakikinig sa iyo ang Diyos dahil ang Diyos naiintindihan ang iyong kalagayan. Ilapit niyo po sa mahal na pong Jesus Nazareno ang inyong pighati, ang lungkot, ang mga bigat ng buhay dahil pinakikinggan kanya, dahil naiintindihan kanya. God listens to us because He understands you. Panghuli mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos nakikinig. At yan din po ang hamon sa atin. We also have to learn to listen. Matuto din tayong makinig. Alam niyo po, sabi ho nila, paigsi na daw po ng paigsi ang listening span ng mga tao sa panahon natin ngayon. Dati daw po ang listening span ng kabataan, 5 minuto lang. Probably mga 10 years ago, 5 minuto lang. Pero pansinin po ninyo sa panahon natin ngayon, ang listening span daw po ng mga tao, 10 segundo lang. Pansinin po ninyo kapag kayo ay gumagamit ng social media, merong mga advertisement na lumalabas. Minsan po, di ba, 5 seconds lang, ini-skip mo na yung ad. Kasi daw po, ang listening span, ang attention span natin, maiksi na lang. Pero mga kapatid, kahit maiksi yung ating listening span, we are being reminded, pinapaalalahanan po tayo, na maging hindi lang mapagpili sa ating mga pinakikinggan, kundi maging masuri din sa mga bagay na pinakikinggan natin sa mundo. Ang mundo po natin ngayon napakaingay na. Ang mundo natin napakarami ng boses. Ang mundo po natin ang daming boses na nagsasalita na ito ang gawin natin, ito ang dapat patunayan natin, ito ang dapat intindihin natin. Pinapaalalahanan tayo na hindi lang tayo dapat maging mapili sa mga pinakikinggan, kundi pinapaalalahanan tayo ni Jesus na maging mapanuri din sa mga tao, sa mga boses na pinakikinggan natin. Yung boses ba na pinakikinggan natin, boses ng katotohanan? Yung boses ba na pinakikinggan natin, boses na nagkakaloob ng hustisya, katarungan? Yung boses ba na pinakikinggan natin, nagdudulot sa atin upang tayo ay maging mabuti? Yung boses ba na pinakikinggan natin, ay boses na nagdudulot sa atin na gawin ang tama na mga bagay na gagawin natin sa ating buhay? Mga kapatid, si Jesus, bago pumunta sa tahanan ni Jairo, maraming taong nagsabi sa kanya, "Huwag na po kayo tumuloy. Patay na ang bata. Huwag nyo nang guluhin ang guro." Maraming boses marahil ang pumipigil kay Jesus. Pero si Jesus, naging mapanuri. Hindi niya pinakinggan ang mga bagay na magdudulot sa kanya na hindi gawin ang kanyang misyon na magbigay buhay sa iba. Kaya mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo ay marunong makinig, huwag lamang piliin ang pakikinggan, kundi maging mapanuri din sa mga taong dapat nating pakinggan.
At sino ang tinig na magdadala sa atin sa buhay, ang magdadala sa atin sa payapang buhay? Kaninong tinig ang magdadala sa atin sa katotohanan at katotohanan at kabutihan? Walang iba kundi ang tinig ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo, merong Diyos na nakikinig. Nakikinig siya at sa kanyang pakikinig, nagkakaloob ito ng buhay. At sa pagkakaloob ng buhay, pinapaalala niya sa atin na iintindihan niya tayo. Naiintindihan niya ang kalagayan ng puso natin, ang kalagayan ng kalooban natin. At kung ang Diyos nakikinig sa atin, matuto rin tayong makinig sa tinig ng Diyos. At magagawa lang natin yon, hindi lang dahil tayo ay mapili, kundi tayo ay marunong maging mapanuri sa ating mga bagay na pinakikinggan. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ilapit natin ang ating mga dalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Ilapit natin ang lahat ng laman ng kalooban natin sa Kanya. Dahil siya ay Diyos na hindi malayo sa atin. Ngunit siya ay Diyos na marunong umintindi, marunong magpakumbaba, at laging nagiging mapanuri din sa atin. Dahil siya ay Diyos na nakikinig. Ang Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, pinakikinggan tayo sa ating mga dalangin. Amen.